Hallelujah, praise God, purihin po ang Diyos na buhay. Isang malamig po na umaga o na madaling araw na ito sapagkat andito po tayo sa bakasyon sa rest house natin. Tinatawag ko itong rest house. Kahit hindi man tayo mayaman, but I called it rest house kasi farmhouse, no? Ang style ng bahay natin, kung saan ay nagiging stress-free po tayo, nakapag-meditate po tayo ng salita ng Diyos. Kaya naman po tuwing madaling araw, isang nakaugalian po natin na mag-share ng salita ng Diyos, magbulay-bulay po, mag-aral po, mag-meditate na Word of God para po ang Holy Spirit po ay gagalaw sa atin araw-araw. So ang pag-aralan po natin ay matatagpuan sa Book of 2 Chronicles, sa Old Testament po ito, verse 16. Actually, pinag-aralan po namin ito last Sunday afternoon po kasi after ng pagsamba, mga 1:30 ay meron po kaming Bible study sa church. Ito po ang topic namin kung saan may group, hinati po kami sa group 1 at group 2. Sa group 1 po ako din. That time, ako po ang nag-share nito. Sa book of 2 Chronicles chapter 16, sinabi dito, "For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on, you will be at war." Hallelujah. Sa verse po na tinalakay natin o binabasa natin, I give you some background. Ito po ay istorya ni King Asa. Kasi that time, King Asa was the king of Judah. Isa po siyang hari ng Judah. Nung una po ng kanyang pagiging hari o pagiging leader ng isang bansa, ay palagi po siya nakatuon, no? O palagi nakakonsulta sa Panginoon. Lahat po naka-align, no, sa kalooban ng Diyos. Kaya naman po si King Asa, gaya ni King David, no, tulad natin si King David, binigyan siya ng nagiging victorious siya that time, no? Abundant siya ang kanyang kaharian. Ngunit sa chapter 16, after tumagal siya ng 35 years, no, naghari siya, naging okay pa siya sa Panginoon. But sa chapter 16, after 36 years ng kanyang paghari sa Judah, kaharian ng Judah o sa bansang Judah, ay nagkaroon siya ng spiritual decline. Kumbaga, ang kanyang pagiging blessed, pagiging victorious ay nagkaroon ng limitasyon. Hindi gaya ni King David, namatay si King David na talagang successful siya, no, sa kanyang buhay. But dito kay King Asa, nagkaroon siya ng spiritual decline. So ngayon, dahil bilang isang hari, nakikita ng kanyang dalawang mata na kasi noong unang panahon ay magkaroon pa ng gera-gera, no? Yung labanan ng bawat bansa. Nakita niya na malakas ang kaharian ni Ben-Hadad, no? Ang isang hari ng Aram, na kung saan ay naghari siya sa Damascus, sa Syria ho. So nakipag-alyansa siya para nagkaroon siya ng agreement with the king of Syria o sa Aram para kunin ang simpatiyan niya lagi para magkaroon siya ng allied countries. So sa pamamagitan doon,
binigyan niya ng sohol na yung mga gold and silvers. So meaning to si mga kapatid, noon pa man pala ay mayroon ng tinatawag na bribery. Hindi lang bago ngayon, but binigyan niya ng mga kayamanan para ang hari na si Bin-Hadad ay makipag-alyansa sa kanya. Kaya lang parang patraidor ang kanyang ginawa para mag-withdraw ang King of Aram sa hari ng Israel na si Baasa. So dito mga kapatid, kung titingnan po natin si King Asa, that time he is seeking sa tulong ng tao, instead nahingi siya ng tulong sa Panginoon, gaya ng mga nasa history sa Old Testament ng mga leader gaya nila Caleb, no? Naging victorious siya, nanalo siya 31 kingdoms ang natalo niya. Isang napakamatapang na sundalo. Hindi siya umaasa sa kalakasan ng tauhan niya, ng armies niya, but umaasa siya sa Diyos na buhay. Ganon din po si King David. So dito ang nangyari kay King Asa, dahil sa pagsik niya sa human health, ipinadala ng Diyos yung seer ang sinabi dito na ang seer na to, si Hanani, para i-counsel o i-rebuke si King Asa, para pagsabihan. Instead na magrepent, no, baguhin ni King Asa, makinig siya kay Hanani, ang isang propeta. Instead na maniwala siya, nagalit pa siya tuloy kay Hanani. Pinagalitan pa niya. Sabi dito sa verse 10, Asa was angry with the seer because of this. He was so enraged that he put him in prison. At the same time, Asa brutally oppressed some of the people. Tingnan mo. Instead na makinig siya sa advice ni Hanani, siya pa ang nagalit at pinakulong si Hanani. No? Din in-oppress pa niya ang mga tao. So dito, na-record pa na in the 39th year of his reign, Asa was afflicted with a disease sa kanyang feet po, sa kanyang paa. Nagkaroon siya ng disease sa kanyang talampakan. Then sabi pa, instead na mag-seek siya sa Panginoon sa kanyang sakit, patuloy pa rin siya nag-seek sa tulong ng tao, kasi doktor na literal ang kanyang nilalapitan para magamot. But sa 40 years of his reign, Asa died, rested his ancestors. Namatay siya. Din kung saan inilibing din siya sa kung saan nailibing si King David. Kaya lang, magkaiba ang pagkamatay ni King David, kasi si King David namatay na maganda ang resulta, kaya lang si King Asa, gaya siya ni King Saul, namatay siya na
kung sa Tagalog pa makaluluoy, no? Poorly. Naging pobre po siya, namatay siya na pobre po. Kasi nga, dahil hindi blessing ang kalaunan ang dumating sa kanya, kundi curse. So dito mga kapatid, pag-aralan po natin ang 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Sabi niya, gawin nating tatlo. Sa first part, sabi niya, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth. Stop tayo doon. The eyes of the Lord reigns throughout the earth. So meaning, ay wala pong katapusan, saklaw niya lahat. Kaya nga, kung sinasabi ng Diyos kung isang talampakan lang niya, ang apakan lang niyang mundo, dito mata ang ginamit na hindi po limitado ang mata ng Diyos kung saan po tayo ngayon mga kapatid, nasa Dubai ka man, part ng Middle East, part ng Europe, lahat po tayo, parang sobra pa sa CCTV ang mata ng Diyos. No? Covered niya lahat. So meaning to see, God is omnipresent, God is omniscient, and God is omnipotent. God is everywhere. God is yung all-knowing God, Almighty. So meaning to say mga kapatid, dito ipinaalam ng Panginoon sa atin na para ma-aware tayo, no, na ang mata ng Diyos ay hindi po limitado, na ang mata ng Diyos po ay saklaw niya lahat, no? Hindi po siya gaya ng mga assign na may area of responsibility, may limitasyon lang kung hanggang saan ka lang, parang area of operation kung sa pulis at saka military ka. But dito ang Panginoon, lahat saklaw niya, no? Covered niya lahat. So meaning, gusto lang ipaalam sa atin ng Diyos na kahit sino man po sa atin dito sa mundo ay wala po makakatakas sa atin, no? Sa mga mata ng Panginoon. Nakikita po niya yung sa sarili natin, kung anong meron tayo, nasa puso natin, tinatago natin, kahit nga ang buhok natin, at saka yung buhangin sa dagat, kaya niya bilangin, tayo pa kaya na nag-iisang ikaw kung saan ka. Kaya kung ano mang ginagawa natin, whether good or bad, God is watching us, no? Nakikita ng Diyos po ang anong meron sa atin. Then sa second part, pangalawa, sabi niya, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So dito sinasabi ng Panginoon, ito pala ay makapagbibigay ng kalakasan, no? Mas lalo tayong pagtibayin niya, makapagbigay sa atin ng lakas kung tayo, ang mga puso natin is fully committed on Him. So hindi lang committed mga kapatid, but fully. Ano bang fully? Both body, soul, and spirit, ka-whole being natin, totally surrender po tayo sa Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon, hindi siya makagawa ng isang bagay kung tayo ay gitna lang, gaya po ng Church of Laodicea nung tinutukoy ng Diyos, no, ng Panginoon sa Revelation chapter 22 verse 16, na dapat hindi tayo lukewarm po sa harapan ng Panginoon. Gusto ng Diyos, fully committed siya, totally surrendered tayo, at sa ganun po ay makagawa siya ng mga bagay-bagay po ayon sa kanyang kalooban. So, ang faith po natin, kaya naman po kung mayroon kang dinidesire sa Panginoon, dapat hindi ka
50% lang ang paniwala mo doon, but 100%. Kung gusto mo ng sasakyan sa taong 2026, so be it, fully committed ka sa Diyos. 100% sa Panginoon. Hindi ka 50-50 na i-provide niya ang lahat. Pangatlo po, sinabi dito ni Hanani, although this word is came from Hanani, sabi niya, "You have done a foolish thing, and from now on you will be at war." You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. So, ang ginawa pala ni King Asa is isang foolish thing. Although maganda siya, estratehiya siya na makipag-allied sa ibang bansa dahil nakikita niya ang firepower doon malakas, mayaman ang isang bansa, kaya siya pagtakpan parang US between the Pilipinas, tayo, parang nagmamakaawa tayo sa bansang Amerika kasi nakikita natin na allied sila, malakas sila, makatulong siya. Ganun din, noon pa pala, meron na palang ganun na istorya patungkol sa bansa. Ngunit, kung titingnan natin, parang kinurse ni Hanani si King Asa. But, anong lesson dito, mga kapatid? Pag tayo pala ay namumuhay na sarili lang natin, na without the consultation, hindi tayo nag-seek sa Panginoon, hindi tayo naka-align sa kalooban ng Panginoon. Sinabi doon na palagi tayong nasa gera. Ano bang meron sa gera? Hindi ba magulo, chaotic, nagkaroon ng turmoil, na walang peace of mind? So, ganun po pala mga kapatid. Pag tayo pala ay namumuhay sa sarili nating lakas, kaalaman, na wala na ang Panginoon, binaliwala na natin ng Diyos, sigurado, wala po tayong katahimikan. Although masaya tayo sa material na mga bagay, but deep inside in our heart, hindi po tayo, wala po tayong peace na tinatawag. Magulo po ang buhay natin. Siguro pag gabi hindi na tayo nakatulog. So yun po ang ibig sabihin doon. Dapat po sa ating paglalakad, lalo na sa taong ito, 2026, umpisa ngayon, dapat kung ano man ang pangarap natin, ano man ang gugustuhin natin, nag-desire tayo, but one thing lang, isang bagay ang hindi natin kalimutan, ay ang i-consult po si God, ang Panginoon. Jesus, that the Holy Spirit will guide us in all truth po. Para sa ganon, after all, langit po ang pupuntahan natin at hindi tayo magaya ni King Asa. Namatay na lang siya, na tawag sa Bisaya, makaluluoy. Nagkasakit siya. So yun po mga kapatid. Naway ang ilang minuto lang po na mensahe, ito po ay nakukunan natin ng pag-aaral po, leksyon sa buhay natin. Ano man ang maabot natin, isang matagumpay ka na doktor, matagumpay na negosyante, gaya ni King Asa. Nung una, maganda ang relasyon niya sa Panginoon. Sa huli, dahil matatag niya siya, masinso na siya, sarili na niya ang tinataas niya, nakalimutan ang Diyos. Ganun kasi ang tao. Sa huli, sa tingin niya, financially free na siya. Minsan kasi nakaalala lang tayo sa Diyos pag may mga problema tayo, gaya ni King Asa nung naging matagumpay na siya, nakalimutan na nagkaroon siya ng spiritual decline. So ganun po tayo mga kapatid. Ano man ang naabot natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Yun lang po. Happy good morning. God bless us all.